Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Mukhang may nakuhang bagong pasabog na naman itong si Banat Bay kung saan kinukonfirm daw ni Vice President Sara Duterte yung issue kay First Lady Lisa Marcos, yung sinasabing na-hold siya sa US. 'Di ba nung dinukot si Pangulong Duterte, si Marcos lang, si Bongbong Marcos lang yung nakauwi dito sa Pilipinas. At sinasabi nga nilang na-hold nga raw si First Lady Lisa Marcos sa Amerika dahil may issue nga daw po na nag-overdose daw po ng pulburon, isa sa mga kasama niya, yung nag-overdose ng pulburon kaya hinold si First Lady Lisa Marcos bilang isa sa mga sinasabi nating o sinasabi doon sa Amerika na parang person of interest kasi nga magkakasama sila sa isang room na hotel kung saan doon nga nakita yung nag-overdose daw ng pulburon. So ito, panoorin natin si Banat Bay kasi nasabi niyang pag-confirm daw ni Vice President Sara Duterte tungkol doon sa issue ni First Lady Lisa Marcos. Matinding banat ni BP Sara Duterte, meron po siyang kinumpirma. Naku po, patay tayo dyan. May matindi po siyang ibinulgar. Ngayon po, patungkol po dito kay Lisa Marcos. Nako! Gago! Totoo kaya ito? Naku po, patay tayo dyan. Kasi alam nyo mga kababayan, hindi po magsasalita si BP Sara Duterte nang wala ho siyang hawak na katibayan dahil delicates po. Alam naman po natin mga kababayan na marami na pong kinakaharap na pag-uusig at kaso si BP Sara Duterte at hindi niya hahayaan na madagdagan ito sa pamamagitan ng walang sapat na ebidensya. Kasi mga kababayan, kung wala po siyang ebidensya, ito po'y matinding may pagkalaibiluso. Kung titingnan mo yung anggulo ng kanyang sinabi, yung kanyang binulgar patungkol po dito kay First Lady Lisa Marcos. Pero ako naniniwala ako, naniniwala ako ito isang patibong. Pag ito, bumanat pa ho sila, sasabihin nilang fake news yan. O kaya pag sinabi nilang dahil dyan, dedemanda ka namin. Naku po, pag nagkalabasan ng ebidensya, delicates kayo. Tandaan ninyo abogado ho ito si Madam BP Sara Duterte, hindi lamang po Vice President ito. At ito sigurado ko, si BP Sara Duterte sobrang ingat niyan. Pag yan nagsalita, kalkulado niya. Hindi ho yan nagsasalita ng out of nowhere. Kalkulado niya yung sinasabi niya, planado niya. Kaya sa tingin ko, napakaganda nitong binitawan ni BP Sara Duterte. Ano ba yan, Banat Bay? Alam mo, sa totoo lang, maganda yung punto rito ni Banat Bay dahil nga bilang isang abogado, itong si Vice President Sara Duterte, at alam niya na mainit sa kanya yung administrasyon, talagang hindi siya pwedeng maglabas ng kahit na anong statement na pwedeng ikasira niya. Ngayon, yung sinasabi rito ni Banat Bay na mukhang patibong to, patibong ito ni Vice President Sara Duterte kasi once na nagsalita ng sabihin nilang fake news yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte, magkakalabasan ng ebidensya. Siguro may hawak ng ebidensya si Vice President Sara Duterte, kaya malakas ang loob niya sabihin na yung issue doon sa pag-overdose ng pulburon at yung pagkakadamay nga ni First Lady Lisa Marcos, mukhang may katotohanan. So tuloy natin. Ni BP Sara Duterte. You think kasama ba yung sinatak kaso para sa Duterte? And what's your comment on this if you want? Oo. Sinabi ko na nga wala namang ibang ginawa ang administrasyon na ito kundi pamumulitika lang at paninira sa mga kalaban nila sa politika. Kung napansin ninyo, noong lumabas yung malaking issue ng blanco sa mga blanco sa budget, at maraming nagtatanong at maraming nagsasabi na unconstitutional yung budget, na tinanong kung paano naging legal yung paggamit nila ng pera, puro blanco yung nasa loob ng budget, ay lumabas yung impeachment ko. Yun yun nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay
dahil sa drug overdose at kung Yun. makikita ninyo doon sa police report ay nandoon na pangalan ni First Lady. Naku po, patay tayo dyan. Ayan na, ang pasabog. Yun. Gago! Meron daw, alleged na namatay na isang mayamang angkan diyan sa Jamaica, diyan daw sa isang hotel. At kasama daw doon si First Lady Lisa Marcos. Naku po, patay tayo dyan. Madam Lisa, kaano-ano nyo yun? Ano ginagawa mo doon sa loob ng namatay na Pilipino na mayaman dyan sa hotel at dahil daw sa overdose? Naku po, patay tayo. Sana nakasama siya, no? I mean, sandali, linawin ko lang, maigi. Nakasama siya doon sa imbestagahan. Yon. Nililinaw natin. O, NBI ha, nililinaw ko wala po ako sinasabing makasama siya doon sa namatay. Ang sinasabi ko, makasama siya na maimbestigahan. Ayun. Gago! Linawin mo ba, Natbay? Baka mamaya niyan, mag-init na naman ang ulo ng mga animal na yan. Anyway, yun baka makasama siya sana dun sa investigasyon. Kasi pag nakasama po siya dun sa investigasyon, ay, alam mo naman sa Amerika, sa Amerika po, kahit anong katungkulan mo, talaga maiimbestigahan ka dyan. Sabi nga ni VP Sara Duterte, kasama daw siya doon sa police report na naandun ang pangalan ni Lisa Marcos. Naku, yari. Anak ng wewe, oo. Kahiya-hiya yun, no? Hindi, eto if this is true, assuming this is true, di ba? Mandakin mo lalabas dun sa police report. Sino mga kasama nitong namatay sa overdose? Lisa Marcos. Kaano-ano nito yung maraming sapatos? Si Amy Marcos. Ay, di pala si Amy. Sorry naman. Si Imelda. Ano yan? Daughter-in-law. Daughter-in-law? So, ibig sabihin ba ganun? Ang alam namin, ang anak niya ay presidente. So, ano siya? Siyempre, English speaking yun. Sasabihin ng yung police. Then, therefore, who is she? Is she the wife of the President of the Philippines? Yes, Your Honor. Biglang gaganon ngayon. Wow! Imagine that. Imagine that. The wife of the President of the Philippines is together with the person who died of overdose. Ang sagwa nun, Brad. Assuming na kung totoo, hindi pala assuming, what if totoo yung sinasabi ni VP Sara Duterte? Diba? Yan ang tanong diyan. Ngayon, dapat magpaliwanag. Diba? Dapat magpaliwanag kasi sinasabi nung iba, may mga nagsasabi, hindi, pag ikaw ang nag-akusa, ikaw dapat ang magpatunay. Tama po yan. Walang problema po dyan kung ikaw ay isang private citizen. Pero kung ikaw ay parte ng gobyerno, sasabihin mo naman, hindi naman private citizen naman po yang si First Lady dahil hindi naman po siya ang presidente. Wala rin po siyang katungkulan sa gobyerno. Still, the mere fact that you are the wife of the president, the highest official in the Philippines, magkaroon ka na lang ng kusang loob, ika nga, para bagang delikadesa, na sabihin, hindi po ako yan. Yan po ay kapangalan ko lang. Yan po ay, ako po ay Lisa Araneta Marcos. Yan po ay Lisa Rodriguez. Hindi, kasi di ba Araneta tapos Rodriguez. Baka mali kasi yung wag na nga Lisa Araneta Marcos. Yun po ang pangalan ko. Yang nandyan ay si Lisa Cubao Marcos. Alimbawa lang. Di ba? I mean, dapat yun ang sabihin mo, di ba? Dapat po ikaw ay maging transparent kasi
napakahalaga ng iyong kalalagayan sa Pilipinas. Ikaw ay asawa ng presidente. So therefore, I conclude, if the accusation is true that you are there, what are you doing there? So, ang pinakapunto rito ni Banat Bay, since asawa ka nga ng presidente, kumbaga kung ano man yung ikinikilos mo, is more on ano yun, nakalining dun sa presidente. Kumbaga, meron kayong may authority galing sa presidente. Kaya nga nung isa sa mga sinasabi nga ni Maharlika, nung nilabas yung issue na yan, paano nakapagbitbit ng pulburon o paano nakakuha ng pulburon itong sila Lisa Marcos para maipasok doon sa hotel. So, posible daw na ginamit yung immunity ng presidente dahil siyempre, kasama ng presidente, meron niyang immunity. So, yung mga official doon sa Amerika, yung security doon, binibigyan ng immunity yung mga opisyal ng gobyerno, kung matataas tulad ng presidente, mukhang ginamit nga daw ni Lisa Marcos. Sabi ni Marlica, parang yung pagkakasabi niya, mukhang ginamit yung courtesy na yon para maipuslit yung pulburon at maipasok dun sa hotel. Kaya napaka-importante yung sinasabi ni Banat Bay na kumbaga yung pagkakakilanlan dun sa police report nung Lisa Araneta Marcos o kung sino man yung ano man yung nakasulat doon is ma-confirm, di ba? What are you doing there? Nani? What are you doing there? Ibig sabihin, you are part of the friendship. Part ka ng barkada ng mga gumagamit. Yan. If. As in, if the picture page 1,000 words. Hindi. If you are part. Yun yung kung ikaw. Kaya nga dapat, simple lang. One denial and say, no, I was not there. No. Ang problema, pinasagot mo na naman si Aling Claire. Si Aling Claire, yung magulong kausap. Si Aling Claire, yung nganga. Yung lutang. Pambira. Kung yan ang laging sasagot sa inyo, ay nako po. Lisa Marcos na isa sa mga tao doon sa loob ng kwarto kung nasaan yung tao ay nag-overdose sa suspected drug overdose sa hotel room at ang daming nakikitang white powder substance na sinabi doon sa police report ay suspected cocaine din. Nako, marami daw nakakalat na Coca-Cola. White substance. Baka naman Madam Pulburon lang puyo. Baka naman may daladala si First Lady na Goldilocks o kaya Red Ribbon na Pulburon. Hindi naman kagad ibig sabihin nung Coca-Cola na yun. Di ba? Baka lang naman. Hindi ko sinasabi. Baka lang Pulburon po yun. What do you think? Basta ang sabi dyan, white substance na sinasabi di umano ay Coca-Cola. Ay bigla nilang kinuha si Pangulong Duterte. Nung lumabas naman yung kanilang bigla daw, after daw nun, yung pangyayari na yon, yung bali-balita na yon, abay biglang kinidnap si PRRD. Sa madaling salita, may pattern. Di ba? After busisiin yung budget, in-impeach si BP Sara Duterte. After nitong cocaine issue na ito, biglang kinidnap si PRRD. Di ba? na At saka 'di ba, ang tagal kumbaga hindi nagpakita in public si First Lady Lisa Marcos. Sinasabi lang ni Manang Claire na nandito na nga raw si First Lady Lisa Marcos sa Pilipinas at may mga engagement daw siya. So, puro picture yung pinapakita lang. Pero yung mga picture, sinasabi nga 'di ba, puro edited lang na ipinapasok lang si Lisa Marcos doon. So, hindi talagang nandito sa Pilipinas. Pinalalabas lang. Pero ni isang video, walang ipinakita na may engagement si Lisa Marcos. Kaya mas lumaki talaga yung suspetya
na naka-hold nga daw dun sa Amerika itong si si First Lady Lisa Marcos.